Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Handa na ba kayong makinig? Umpisahan na natin! Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Halo-Halo Espesyal. Ito ay akda ni Yvette Fernandez, guhit naman ni Hil Arwen Posadas mula sa Adarna House. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan upang lubos nating maunawaan ang ating kwento ngayong araw. Una, guminhawa. Ito si Elisa. Si Elisa ay may sakit, ngunit matapos niyang uminom ng gamot at maalagaan ng kanyang nanay, guminhawa ang kanyang pakiramdam. Masarap na ngayon ang kanyang pakiramdam. Hiwaga. Ang lugar na ito ay mahiwaga. Para bang may nangyayaring kakaiba. Parang magic. Tigib. Ang ensemadang ito ay tigib sa keso, mantikilya at asukal. Ibig sabihin, marami. Ano ang amoy ng bulaklak? Ang bulaklak na rosas ay mahalimuyak. Ito ay mabango. May tanong ako sa inyo mga bata, ano-anong lasa ng pagkain ang natikman mo na? Sa kwentong ito, malalaman natin kung ano-ano kaya ang inihanda ng lola para sa bata. Umpisa na natin! Halo-halo espesyal. Nakahiga ako sa kama, masama ang pakiramdam. Lunes ngayon at sa linggo na akong nasa bahay at may sakit. Gusto ko nang makita ang araw. Gusto ko nang makasama ang aking mga kaibigan. Gusto ko nang maglaro sa daan. Binigyan ako ni Mama ng gamot at nagpatong siya ng malamig na bimpo sa aking noo. Ang pait ng gamot! Makatutulong ang gamot para guminhawa ang pakiramdam mo, sabi niya habang naghahandang pumasok sa trabaho. Uuwi ako ng maaga at bibili tayo ng pizza. Mag-isip ka ng masayang lugar, Jackie. Kaya pumikit ako at inisip ang pambihirang kusina ni Lola Itang. Ang kusina ni Lola Itang ay laging masaya. Isipin ko lamang ay napapangiti na ako. Kung mainit sa tag-araw, kung malamig sa tag-ulan, pati na sa iba pang araw sa pagitan. Masaya ang kusina ni Lola Itang, laging magaan sa pakiramdam. Lalo na tuwing merienda, pagkagising ko, pagkatapos ng siesta, kapag unti-unting bumababa ang araw sa malinis na langit, sa ibabaw ng bukirin ng mga tubo. Kamusta, Jackie? Isang malumanay at kilalang boses ang bumulong sa tainga ko. Pagmulat ko, nakita ko si Lola Itang na nakangiti sa akin. Nagmula pa siya sa kaniyang pambihirang kusina para makasama ako rito sa lungsod. Nagugutom ka na ba? May dala akong merienda. Inilabas ni Lola Itang ang isang plato ng mainit-init pang bibingkang na balot sa dahon ng saging na tiniyantang sa init ng baga. Salamat po, Lola Itang! Sabi ko habang masayang bumabangon. Nagbudbud ako ng ginadgad na niyog at agad bumuti ang pakiramdam ko nang kainin ko ang mabangong kakanin na may mga piraso ng maalat na kesong puti at itlog na pula. Salamat sa pagdalaw ninyo sa akin. Dito muna ako para gawan ka ng paborito mong kakanin para gumaling ka. Kahit nakasama ko rito si Lola Itang at malayo siya sa kaniyang tahanan sa probinsya, dala niya ang hiwaga ng bukirin ng mga tubo at ng kaniyang pambihirang kusina. Miyerkules, naganda siya ng ensaymadang tigib sa mantikilya, asukal at ginadgad na keso. Huwebes, nagprito siya ng saging na turon.
malutong at nababalot ng lusaw na asukal. Biyernes, ang pinakagusto kong araw. Araw ng halo-halo. Naghalo-halo si Lola Itang ng iba't ibang sahog sa matangkad niyang baso na panghalo-halo. Sa pusod ng baso, napupunta ang garbanzos at munggo. Sunod ang mga hiwa ng minatamis na saging, malatang nata de coco, pula at berdeng gulaman, mahalimuyak na langka, sangkutsarang haliyang ube, at isang hiwa ng leche flan. Pinupuno ni Lola Itang ang baso ng kinaskas na yelo, isang buhos ng gatas mula sa lata, ang lumulusaw sa yelo, at nagpapadali sa paghalo gamit ang aking mahabang kutsara. Isang nakakaaliw na pag-ikot ng mga kulay pula at dilaw at lila at luntian. Lumalangot-ngot ang yelo sa aking ngipin. Ang mga prutas, matamis at mangata. Ang leche flan, malambot at matamis sa aking dila. Tunay na hiwaga. Kinahapunan pag-uwi ni Mama mula sa opisina, inilagay niya ang termometro sa aking bibig. Inalis niya ito at ngumiti. Inilagay niya ito muli upang makatiyak. Inalis niya ito muli at ngumiti. Magandang balita, Jackie. Magaling ka na. Sabi ni Mama, mabisa ang gamot. Tumingin kami ni Lola Itang sa isa't isa at ngumiti. Alam naming hindi lamang gamot ang mabisa. Malaking bahagi nito ang pagmamahal ni Lola Itang at ng maraming mahiwagang kakanin mula sa kanyang pambihirang kusina. At dyan nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Halo-halo, espesyal. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Si Jackie ay isang batang katulad ninyo, mga bata. Kailangan din niya ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Napakapalad niya dahil bukod sa kanyang nanay, ay mayroon pa siyang lola na nagmamahal sa kanya. O mga bata, ingatan ninyo ang inyong sarili para hindi kayo magkasakit, ha? Sa ating kwento, naalala ba ninyo na ginamit ni Jackie ang kanyang dila upang malasahan ang masasarap na pagkain na inihanda ni Lola Itang? Maraming salamat sa panonood at pakikinig sa ating kwento ngayon, mga bata. Hanggang sa muli, ito si Teacher Aileen na nagsasabing, laging maging mabuting bata sa lahat ng pagkakataon. Paalam! Hanggang sa muli! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Aileen's YouTube channel! Bye-bye!